Unsa ato ang mensahe karong buntag? Unsa ang una nato nga lesson? Is God your Father? So usa na kapangutana nga dapat i-consider nato sa matag usa dinhi karon. Ang Dios na ba amahan nimo? Kaya ninyo mga higala, daghag mga tao mo claim nga sila mga katawhan sa Dios. O ang Dios mao ang ilang amahan. Okay ra nang mo claim, libre ang mo claim. Amen? Pero kinahanglan natay mga ebidensya nga ipakita nga nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios ug ang Dios amahan nato. Daghan pug mga tao naghuna-huna nga ang Dios amahan nila. Ug daghan pug mga tao ning tuo nga ang Dios amahan nila. Ako ning tuo ko nga ang Dios amahan nako. Amen? I know that for sure. If you want to ask me, then I can give you an answer to that question, kung ang Diyos ba amahan nako. Pero daghang mga tao nga ang ilahang tubag pod pareha sa kuha, ang Diyos po daw amahan nila. Higala kay balo ba mo nga sa adlaw sa paghukom naay isulti ang Diyos nga siya wala makaila sa ilaha. Tanawan ninyo di palihog, balik sa atong gibasa in Matthew chapter number 7 in verse number 23. Gingon diri no sa atong Ginoong Hesukristo, ug unya ako mopahayag ngadto kanila. Ako wala gayud nakaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagbuhat og kadautan. So in judgment day, God will say, musulti ang Ginoo ingon ani, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Many will say, gingon sa atong Ginoo Hesukristo, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then Jesus will say, and he will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So karong buntag ato ag yung i-examine ang atuang tagsa-tagsa nga spiritual nga condition. Ug sigurohon nato mga higala ha, nga kining atong gina-claim tinuod ni siya. Nga unsa pastor, nga ang Dios amahan nimo ug ikaw anak sa Dios. Kay sama sa akong gingon sa inyo ha, libre lang, libre nga mo claim ta. Pero mga higala, kinahanglan nga sa atuang gina-claim nga ang Dios amahan nato o kita mga anak sa Dios, dapat naanay mga ebidensya aron mapamatud-an nga kanang atuang statement mga higala tinuod gyud na. Amen. Kay ang Dios nakaila gyud biha sa iyahang mga anak. Kaila siya sa iyahang mga katawhan. Iabli niyo mga Biblia sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 19. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo. Did you bring your Bible today? Amen. 2 Timothy chapter 1 in verse number 9. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 9. 2 Timothy chapter number 2, sorry, dili chapter 1. 2 Timothy chapter 2 in verse number 19. Nagingon ang pulong sa Dios, bisan pa niana ang patukuranan sa Dios nagabarog nga siguro, nga nagabato niini nga silyo, ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya. The Bible says, brothers and sisters, the Lord knoweth them that are His.
So basin ang ginahuna-huna sa mga uban nga ang Dios amahan nila ug sila anak sa Dios, or basin giklaim nila nga ang Dios ilang amahan ug sila mga katawan sa Dios, o basin nagtuo sila nga ang Dios amahan nila unya sila mga anak sa Dios may gala, but ang Dios ang naay final say, because the Lord knoweth them that are His. Amen? Daghan ba kay mga tao diri sa kalibutan? There are more than, I believe, 8 billion na ba ang mga tao diri sa kalibutan? And most of them claim that they are God's children and God are their father. Is their father. Amen? Oo. Pero ang pangutana may gala, tinuod bagyod nga ang Dios amahan nimo. Kay balo ba mo nga diri sa ato ang text na itulo ka ilhanan para sa usa ka anak sa Dios. Okay, so Jesus said, nasa mga statement nga gihatag, no? Or gisulti diya sa verse 21 down to verse number 27 sa Matthew chapter number 7. Unya, as I study this passage of scripture, si Lord Jesus Christ naghatag din siya sa atua og mga ilhanan, mga marks, indication, no? Kung ang kaning nga tao is anak bagid siya sa Dios o ang Dios amahan niya. Well, tanaw na to mga igala balik sa ato ang text sa Matthew chapter number 7. Unya, tanawan ninyo sa bersikulo 21. Ang usa sa mga ilhanan sa usa ka anak sa Dios, or usa sa mga ilhanan nga ang Dios amahan na nimo is this. Matthew chapter number 7 in verse number 21. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo, nana mo diha? Gingon sa atong Ginoong Hesukristo, dili ang matag usa nga nagaingon nganhi kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod kami ngadto sa gingharian sa langit, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. I want you to mark that phrase, but he that doeth the will of my Father. He that doeth the will of my Father. Usa sa mga mark sa usa ka anak sa Dios is he delight in following the will of God. Kalipay niya nga musunod sa kabubuton sa Dios. Kalipay niya mga igala nga unsa musunod sa kabubuton sa iyang amahan. Pwede mangutana, since nagkuan ka, nag-ingon ka nga nagdawat ka kay Ginoong Hesukristo, since that day nga nag-ingon ka nga nagdawat ka kay Ginoong Hesukristo hangtod karong adlaw, ang akong pangutana sa imo igsoon, are you passionate in following the will of God? Are you zealous? Do you have excitement? Naabay joy, naabay ka ng kalipay sa imong kasing-kasing sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Naabay kaning kalipay sa imong kasing-kasing in discovering the will of God for your life. Now once you discover the will of God, malipay ka, mauday ni ang kabubuton sa akong langitong Ama sa ko. And then because of that passion, imuha na siyang sundon mga higala. You delight in following the will of God. You know, there are people who claim that they are God's child and God is their father, but they don't have interest when it comes to the will of God. Wala sila'y kalipay, wala sila'y passion sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao ni siya ang tan-awon nato mga higala, ug mao po ni ang imuhang tan-awon sa imuhang kinabuhi. Malipayon ba ko nga nagasunod sa kabubuton sa Dios? Sa diha nadunggan nako ang pulong niya, unya nadiskubrihan nako nga maun ni ang iyang kabubuton para sa ako, ang akong kasing-kasing ba nalipay ba?
or nagdumot ang akong kasing-kasing or ning oppose ang ako ang kasing-kasing nako. Higala paminaw, pag mo-oppose gani ang kasing-kasing sa tao, sa dihang nadunggan niya ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi, then that is one of the sign that maybe that person is not yet saved. Kaya nga naman, look at David. David was a person of God. Pero paano nato mapamatud-an nga siya tawo siya sa Dios o anak siya sa Dios? Tanawan ninyo ang iyahang giingon sa Salmo kapitulo 40 versikulo 8. In Psalm chapter 40 in verse number 8. Psalm chapter 40 in verse number 8. Nagingon mga higala dinhi si David. This is a psalm of David. O si David nagingon dinhi sa verse number 8, ako nahimuot sa pagbuhat sa imong kabubuton o akong Dios. David said, I delight. Amen. Nahimuot siya, nalipay siya. Ngaon sa man, iyang gisunod ang kabubuton o iyang gibuhat ang kabubuton sa Ginoo nga iyang Dios. Mao nay usa sa mga mark. Amin nyo, kung basahon nato ang pulong sa Dios, we will find out what is His will for us. Sa dihang nabasa ni mo may gala, bulahan ang nagabasa sa akong mga kasulatan. Okay? Nalipay baka mga igala sa dihang nabasa ni mo na og nadunggan ni mo na nga bulahan di ay ang nagabasa. And because of that discovery, you will do that for your life. You will apply that and nakay passion sa pagbuhat ana because nahibaw-an nimo karon og nasabtan nimo karon nga maudi ay ni ang kabubuton sa akong langit ng Amahan. I will do this. Magbasa ko og Bible. Ang iyang pulong nagingon, pray without ceasing. Amen. Pag-ampo sa walay hunong, usama na sa mga kabubuton sa Dios. Passionate baka nga mag-ampo because you understand, you know, you discover and you understand mao ni ang iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. The Bible says in the book of Psalms, worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen? Nabakay kalipay nga mga magsimba diya sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon sa inyo mga higala, ang usa ka tawo nga gihugasan na sa iyang mga sala adunay gugma ug kalipay nga magsimba sa Ginoo. Worship has become a part of his life. It becomes a habit na sa iyahang kinabuhi. And because ang worship, ang prayer, ang Bible, ang serving the Lord, ang paghatag mga higala, ang pagbuhat og mga maayo, nahimo na ning kabahin sa iyang kinabuhi, dili na siya kinahanglan pugson sa pagbuhat aning mga butangan. Dili na siya kinahanglan sige sultian. Kaysa dihang siya mismo nakabasa ni og nadunggan niya ni nga maudi ay ni ang kabubuton sa akong langit ng Amahan para sa ako, then I will do this. Dili na ako ni i-oppose. Dili na ako ni siya supakon. Dili na ako ni siya isalikway. Apan buhato na ako ni tungod kay nasabta na ako mao ni ang kabubuton sa akong langit ng Amahan sa ako. Unsa ang usa sa mga ilanan nga ang Dios Amahan na nimo kanang nagakalipay ka sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pagwa kay kalipay higsoon, better check your profession of faith because maybe that is not genuine. Amen. It's just words. Amen.
Higala, ang usa sa mga mark, nagakalipay ka sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, nagakuan ka sa tawani, nagapalayo ka gikan sa mga kadautan. Tanawan ninyo sa Matthew chapter 7, gyapon gikan sa mga statements sa atuang Ginoong Hesukristo. Sa verse number 21, he was talking about the will of his Father. In Psalm chapter 7, verse number 23, he was talking about departing from wrongdoings and wickedness. Matthew chapter 7 in verse number 23. Kung nanamo diha sa amen. Ang pulong niya nagingon, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Amen. Pahawa kanako wa kamo nga nagbuhat og kadautan. So ang usa sa mga ilhanan nga ang usa ka tao luwas na ug anak na siya sa Dios ug ang Dios amahan na niya, nagapalayo siya gikan sa mga kadautan. If that person may gala loves to do sin or to commit sin sa iyang life, then that gives us a proof that that person is not yet a child of God. Amen? Naminaw pa ba ang uban? Kaya nga naman, ang tao nga tinuod anak na sa Diyos, mulikay gud siya. Pag makita niya, di na maayo ng mga trabaho, nga binuhatan na. Dili siya mo adtuan ang mga lugara, dili siya mo adtuan ang mga tawhana, dili siya mo partake mga higala. Amen? Apan magpalayo siya. I believe na siya sa 1 John, if I'm not mistaken. Let's go there quickly. There's a verse nga ning kuan sa ko ang mind nako. Tanawan niyo may gala in 1 John. Chapter number, I believe chapter 2. In verse number 7. Okay, let's begin reading mga igala in verse number 6. Nana mo din ha? Ang Bible nang ingon din si bisan kinsa nga nagapabilin diha kaniya, wala nagapakasala. Klaro ba? Klaro ba sa uban? Baliko na ako ha. Si bisan kinsa nga nagapabilin diha kaniya, wala nagapakasala. Si bisan kinsa nga nagapakasala, wala nakakita kaniya ni nakaila kaniya. Buot pasabot, dili siya luwas. Dili pa siya anak sa Ginoo. Amen. Kung kalipay sa usa ka tawo nga magbuhat og sala, that person is not yet a child of God. Verse number 7, padayon kita. Gagmay nga mga anak, ayaw tuguti nga adunay tawong maglimbong kaninyo. Siya nga nagabuhat og pagkamatarong, unsa? Matarong. Nagpasabot, pag ikaw nagabuhat ka, aning mga maayo nga mga butang, ilhanan na nga ikaw, justified na ka, batarong na ka. Amen? Meaning, luwas na ka ba? Yan naman, naman ang imuhang kalipay diha sa pagbuhat og mga maayo. Sa una, kawatan ka karon, di naman ka gusto mangawat. Sa una, pertini mo kabakakon, karon at least ginagmay na lang. Amen? Di ba, mamakak yapon mo no? Bisag luwas na, pero at least di na kaayo. Pero ang paningkamutan, may gala, di jud ta makapamakak. Amen? Oo. Sa una mga higala no, sugarol ka, karon di na ka nang magsugal-sugal. Sa una, palahubog. Ayaw nang di na kayo. Ayaw gin magsugal. Amen? Compromise man na. Amen? Di na siya maayo. Di na tama. Sala na gihapon mga higala. Sa una mga higala, palahubog ka. Karon dili na gitana. Nganuman, ang usa sa mga ilhanan nga ang tao, anak sa Dios ug ang Dios amahan niya, naga-depart siya gikan sa kadautan.
Mao na nga dito sa langit, naay mga tao musulti sila nga mo claim sila ba nga amahan ka na mo, kami imong mga katawhan. Higala sultian ta mo. Ang usa sa mga ilhanan kanang tao nga nagapalayo sa dautan. Kay giingon sa atong Ginoong Hesukristo may gala, muingon ang Dios didto sa langit nga pahawa kamo, wala ko nakaila sa inyo, kamo nga nagbuhat og kadautan. Amen. Daghan na tag mga nakita nga mga tao nga atong gipangsangyawan, nga nagsulti sila nga ilang nang gidawat si Ginoong Hesukristo. They even follow the Lord in believers baptism. And yet, wala sila nagpadayon. Because kung tanawon ninyo sa ilang life may galang, wala gyud tinuod na bag-o ang ilang kinabuhi. Because napagyapon diha sa ilang kinabuhi ang kanang gugma sa pagbuhat aning mga dautan nga mga butang. Amen? Although mga igsoon, kung ang tao maluwas, dili man gyud diha dayon nga 100% mahimong hingpit o mahimong mature siya spiritually o mahimo siya nga kanang sa tawag ni kaning tarong dayon. No, it's a gradual process mga higala. Pero makita ninyo sa usa ka tawo nga tinuod nagdawat kang Ginoong Hesukristo nga magkanam-anam gyud og kawagtang ang iyahang mga tinguha sa pagbuhat aning mga dili maayo sa mata sa Ginoo. Hinahinayan gyud niya nagbiya na hangtod madugay sa iyahang sayang kadugayon nga nahimo siyang anak sa Dios, katong mga bisyo niya sa una, katong mga binuhatan niya nga di maayo sa una, katong iyang mga habit sa una nga dili maayo at tubangan sa Dios, iyahan natong walaon sa iyang kinabuhi. Amen? Katong mga di maayo nga bisyo niya, iyahan natong wagtangon mga higala. Lahi na ang iyang bisyo karon, kay ang bisyo niya karon mauna nga mga lagad siya sa Ginoo. Mauna mga higalang ilhanan. Busa sa atong tanan diri, ato ang tanawon pod sa atong kinabuhi. No? Kung kini ba ang akong kinabuhi, sukad nga nag-ingon ko, nagdawat ko kang Kristo, nabag-o ba jud ni ang ako ang mga binuhatan? Nabag-o ba jud ni ang akong kinabuhi? Unya tanawon nimo no kung pila nakakatuig. Since nagsulti ka, nga nagdawat ka kay Kristo, pila nakatuig, since ikaw nahimo kang kanang Kristohanon, sama sa imong ginaingon mga higala. Tanawa ang imong mga practices, tanawa imong activities, tanawa imong attitude, tanawa ang imong life. Na transform ba ka? Kay ang ilhanan sa usa ka tawo nga naa na diha kay Kristo, matransform siya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new what? Creature. Matransform. Pero kana nga transformation is not automatic. Amen? It is a gradual process may higala. Pero nganong mausab mangyud mga higala? Tungod kay nabag-o, gibag-o sa Dios ang kasing-kasing niya. Kasi pag ang heart mabag-o, ang life mabag-o. Ang mga buhat mabag-o. Amen? Pero pag di mabag-o ang kasing-kasing, dili mabag-o ang atoang mga binuhatan o ang atoang kinabuhi. So unsay mga ilhanan sa usa ka tawo nga anak sa Dios, nagakalipay siya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsay usa sa mga ilhanan nga ang Dios amahan na nimo, nagalikay ka, nagapalayo ka, no? Ginaiwasan nimo, giundangan na nimo ang mga dautan nga mga buhat. Ikatulo, tanawan ninyo balik mga higala dito sa atuang text sa Matthew chapter 7. So, gikan sa mga pulong sa atuang Ginoong Hesukristo, gitagaan ta niya og idea. Unsay mga ilhanan nga ang Dios amahan na nimo. Una, he that doeth the will of his Father. Ikaduha, he that depart from iniquity. Ikatulo, tanawan ninyo sa Matthew chapter 7 gyapon,
versikulo 24. Nagaingon ang pulong sa Dios sa ato dinhi sa Matthew chapter 7 verse number 24. Kung nana mo diha, say amen. The Bible says, busa si bisan kinsa nga nagapaminaw niining akong mga panultihon og nagabuhat kanila, ako mupakasama kaniyang ngadto sa usa ka maalamon nga tawo nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa usa ka dakong bato. Ug ang ulan mibundak, ug ang mga baha miabot, ug ang mga hangin mihuros, ug mihapak ni ana nga balay. Ug kini wala napukan, kay kini gitukod ibabaw sa usa ka dakong bato. Unsa ang ikatulo nga ilhanan nga ang Dios amahan na nimo? You are doing and practicing the word of God from the heart. Ginabuhat nimo, gina-apply nimo ang mga pulong sa Ginoo, ang mga pulong sa Dios diha sa imuhang kasing-kasing. Amen. Tanawan ninyo mga higala, akong i-prove na. Tanawan ninyo sa Romans chapter 6 in verse 17. Romans chapter 6 verse 17 was written by Apostle Paul to the believers which are at Rome. In Romans chapter 6 verse 17. Nagingon diri ang atong apostol nga si Pablo sa versikulo 17. Apan ang Dios pasalamatan, but God be thanked, nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala. It refers to their former conversation, that day nga wala pa sila nakaila sa Ginoo, that day nga wala pa nila gidawat si Jesucristo, that day nga dili pa sila luwas. Before they were a servants of sin. And all of us here nga mga luwas na karon kaniadto pud may gala, we are sulugoon sa sala. We are in bondage of sin. We are in the power of Satan mga higala, who is the author of sin and death. Pero ang gingon ug ang gisulat ni Pablo diri, apan pasalamatan nato ang Dios. Amen. Ngano? Nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala, apan kamo nagatuman gikan sa asa kasing-kasing. Amen. Ang obedience mga higala must start from the heart. Amen. It does not necessarily mga higala important nga ikaw musulti ka mga higala ipadungog gini mo sa tao, because what's important is on the inside, not on the outside. Because what is on the outside is the reflection of what is on the inside. Amen. So in terms of transformation, dapat ang kausaban sa atong life mag-start diri. In terms of our obedience to God, may gala magsugod po na gikan diri sa atong kasing-kasing. Dili ka ng pakitang tao lang. Lisod ng pakitang tao lang may gala kay dili maguna magdugay. Amen. Kana mga uban nga tao nag-claim nga sila Christian, nag-claim nga sila mga anak sa Dios, nag-claim nga ang Dios amahan nila. Unya nagpakita sila karon nga obedient sila, nagasimba sila, nagauban sila visitation, ingon na appeal sila fellowship may gala, pero wala siya mga igsoon nagsugod diha sa ilang kasing-kasing, diha nila nagibuhat sa ilang gawas doon lang, dili na mulahutay. Mo na nga dili nato ikatingala nganong naay mga daghan nga mga tao, no? Nga kauban nato kaniadto apan karon wala na sila nag-uban sa atoa. Ug sila nangawala mga higala. It is because ang ilahang pagsunod sa pulong sa Dios dili gikan sa kasing-kasing. Pakitang tao lang. So kung pakitang tao, murag napugos lang ka. Amen? Tanawan ninyo balik sa atong gibasa, Roma Kapitulo 6, versikulo 17. The Bible says, apan ang Dios pasalamatan nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala, apan kamo
nagatuman asa gikan sa kasing-kasing. Unsa ilang gituman? Ni anang sumbanan sa pagtulunan nga gitugyan na kaninyo. Amen? Ang ilang gituman sulod sa ilang gikan sa ilang kasing-kasing ang mga pagtulunan. Asa man na nila gikuha nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios. The joy of a saved person is doing the word of God from the heart. Kung wala kay kalipay sa pagsunod o sa tuman sa pulong sa Diyos, may gala, then that gives us an idea nga basin dili pa kaluwas. Kay si Jesus nagsulti, pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. By their fruits ye shall know them. Amen? Unsa di ang bunga sa pagtuo? Unsa to akong gitudlo sa inyo mga higala last Thursday? Unsa ang bunga sa atong pagtuo di akang Kristo? Si Santiago nagingon sa kapitulo 2 versikulo 26, kay maingon nga ang lawas nga walay espiritu patay, mauman ang pagtuo nga walay mga buhat patay usab. Tanawa ang imong kinabuhi kung nagpamatuod ba na nga anak ka sa Dios o ang Dios amahan nimo. Makita na sa imuhang pagkinabuhi. Amen? Okay ba? So, mao na ato ang iso si karong buntag mga iso. Napauntay mga butang diri nga gusto na ako i-share sa inyo ha, pero wala tay igo nga oras. Tanawa ang imong examine your life, examine your deeds, examine your activity, examine your passion, examine mga gala your joy, your happiness in life. Unsay kalipay nimo sa imong kinabuhi karon? Amen? Pwede mangutana, ikaw nga naa din karon sa simbahan, are you truly happy that you are here in the house of God today? Kaya ang mga anak sa Ginoo, maugid biha ni kalipay nila kaning magtapok-tapok ta sa mga Kristohanon, mga katawan sa Dios diri sa balay tigumanan, di ba? Nag-ingon na sa Bible, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Ikaw lang gyud ang makahukom sa imuhang kaugalingon higala. Kay ikaw lang ang nahibalo sa imuhang kasing-kasing ug ang Dios. Ikaw lang ug ang Dios. Kay pwede man nga maganhit ka, nakadini ka ng simbahan, anya smile kunuhay ka, di ba? Pwede man nato ipeke ang ato ang kalipay nato, di ba no? Oo. So ang ginatanaw sa Ginoo, ang tinuod, ang genuine kanang naa dinhi sa kasing-kasing. Okay? So because of time, we will stop here, no? Dili na nako ni hisgutan ng uban nga mga butang diri. Pero na ba mo'y nakatunan karong buntag? So ang pangutana, ang Diyos amahan na ba nimo? Salamat sa Diyos na ay mga papa nga nagsimba din hikaron. Amen? Na ay mga papa diri sa atong atubangan. Mga papa na mo? Amen, no? Mga papa na og mga lawas. Nya mga papa, murag mga ulitawog. Lawas, no? Yang mga ulitawo, murag mga papa na og lawas. So don't forget to greet happy birthday. Happy Father's Day to all our fathers here. Amen? Pero kay balo ba mo, who is the greatest father of all? The Father who are in heaven. Who is in heaven. Amen? Mao to ang pinakadakila nga amahan. Pagluwas na ka, siya na ang imong amahan, ikaw anak na kaniya.
maunay pinakadako nga panalangin. Amen? Manindog ta? Unya, church members, take the time to visit our fellow here and natay mga bisita o mga returning visitors karong buntag. Please take the time to be friendly, talk to them, and fellowship with them, ha? Pwede niyo nabuhaton mga church members. Sige, magampo ta. Father in heaven, salamat kayo sa imuhang kamaayo. Salamat, Lord, sa pulong nga imong gihatag sa amo. Thank you, Lord, sa mga pagtulunan nga among nadawat karon. Amahan, panalangini kami samtang kami magpadayon sa pagsimba diha sa imo. Panalangini ang mga bisita ug ang mga anak nimo nga ni adinhi karon sa balay tigumanan. Lord, ibalik na mo ang tanang himaya sa imo o kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. God bless you. Let's take a short break and we will start our second service.